Angela, pinapatawag mo daw ako? Oh, umiiyak ka ba? Nalulungkot kasi ako. Bakit? May tutulong ba ako? May kailangan kang malaman, Narda. Nung umalis ka noon, naghintay si Efren. Naghintay na naghintay. Pero hindi ka bumalik sa bayan natin. Naghintay pa rin siya. Natatakot kasi ako eh. Natatakot ako kasi baka ipagtuloy ulit ako ng mga taong bayan. Pero naghintay pa rin siya. Hanggang sa isang araw, napagod na lang siya sa kakahintay. Doon niya ako muling nakilala. Naging masaya kami. Nagplano kami ng kasal. Kung saang simbahan. Kung ilang anak. Naaalala ka pa rin niya. Pero bilang kaibigan na lang. Hanggang sa maaksidente si Efren. Patay ang tatay niya. At naparalyze naman si Efren. Inalagaan ko siya. Hanggang sa makalakad siya ulit. Pero higit pa din yung naging sakit niya. Nagka-amnesia siya. Amnesia? Kaya hindi ka niya nakilala nung nagkita-kita tayo ulit. Kaya, Narda, ipapakiusap sana ako sa'yo. Ayoko magwala kung bakit Efren. Sabi kasi ng doktor makakasama kung isip siya ng isip. Kaya sana, pag nagkita kayo, huwag ka magpakilala sa kanya. Kung sakali, umarat ka naman na parang wala kayong pinagsamahan. Parang hindi kayo magkakilala. Parang awang mo na iba. Gagawa mo ba yun para sa akin? Salamat. Isa kang tunay na kaibigan. Naku, may panudo doon sa rooftop. Gusto yata magpakamatay. Sinawa pag yung kanyang anakan doon, eh. Huwag kayong lalapit. Sinabi ko, huwag kayong lalapit. Tatalin ako. Huwag kayong lalapit. Kailangan natin tumawag. Sasabihin ko yung bata. Sabi nila, hindi nila ako aalisin dito. Tapos, aalisin din nila pala ako dito. Pag-usapan natin yan. Mas mabuti pang mamatay kami ng anak ko. Wala naman ako maibibigay na magandang buwan sa anak ko. Awa sa bata ko. Wala siya kasalanan. Wala na din akong pinabukasan. Mabuti pang isama ko na siya. Hindi magpapakamatay siya doon.
pangako ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat ng abot ng makakaya para maibalik ang trabaho mo. Pagbibigyan ko ng maganda na bukas. Sisiguraduhin ko